Shall we begin? Let's begin now. So, bougainvillea ang pangunahing halaman dito sa bahay namin, guys. Kasi bukod sa magaganda ang mga bulaklak nito, makulay pa. Kaya, ayan, ang dami namin mga collection ng mga bougainvillea. Actually, hindi ko alam yung mga pangalan nitong mga to eh. Ang alam ko lang dito, ito, mimosa, mga ganyan, mga international red, mga bridal. Tapos, yung mga common na hindi ko na alam yung mga pangalan. Diba? Meron ditong Canadian gold, yung Canadian gold ata daw tawag dyan. Dahil dun guys, pinag-aralan ko kung paano mag-graft ng bougainvillea. Actually, marami na akong nag-graft dito guys na ng mga varieties, alam mo yung ang grafting guys ay ito yung yung pinagsama-samang variety sa isang puno. So yun, halimbawa, ito grafted na to halimbawa ito, ikakat mo siya tapos dudugtungan mo siya ng ibang variety. So ang mangyari niyan ay yung isang puno lang siya pero iba't ibang variety na yung yung nakalagay doon. Halimbawa, pwede mong lagyan ng 3 hanggang ilan ang gusto mo. So yun. So, pakita ko sa inyo yung mga graft ko na. So, ayan siya guys. Actually, ang original lang na nito, na sanga niya, na ito. Ito lang. Tapos ito, grafted na to. Kaya lang ito, parang namamatay na siya. Namamatay siya, napapabayaan kasi guys. Ito. Ayan. Kung mapapansin nyo siya guys, magkaiba yung dahon. Kasi magkaibang variety na yan guys. Ang original na nito is ito. Ay wala. Yan. Ito, kung makikita nyo guys, ito siya parang pinagdugtong talaga yan. Pinagdugtong nga naman. Alangan, yan. Tapos yun. Tapos so bali ito yung original na niya. Ito yung original niya na dahon. Ito. Yan, ang mga naidugtong ito, tingnan nyo. Magkaiba yung dahon niya guys. Diba? Magkaiba siya. Kasi nga grafted na nga siya guys. Yun. Ito. Kagaya nito. Ito rin. Iba yung dahon niya dito. Kasi grafted siya. Ito yung pinagdugtungan. Dito rin iba. Yan. Ayan. So, marami pa siya guys. Marami pa akong mga pinagdudugtong dito. Guys, kung mapapansin nyo, itong lugar namin siya, malilim. Kaya mapapansin nyo, wala silang mga bulaklak. Kasi alam nyo guys, ang mga bougainvillea talaga is namumulaklak sila, nagbo-bloom sila sa mga sa mga maliliwanag na lugar, sa mga sa mga open places. Yung mga yun. Kung dyan sa lugar ninyo is mainit, halimbawa sa Nueva Ecija, sa ibang part ng Nueva Ecija, banda dyan sa Ilocos, sa La Union, yan. Pag dyan sa mga lugar na yan, talagang namumulaklak talaga ang mga bougainvillea dyan. So yun. So nung nakaraan nga, namasyal kami sa Ilocos, ang gaganda ng mga bulaklak, mga bougainvillea nila. Ang yayabong, halos bulaklak na makikita mo guys. Pero dito, sa amin, wala makita ang bulaklak, konti lang. Makita mo lang talaga is mga dahon, nagbe-berde ang mga dahon. Kagaya niya, Ay, pambihira. Kaingay naman ng manok na yan. Sige, ititinola kita mamaya, huwag ka mag-alala. So, yan, ito lang yung mga bulaklak na ako naglalanag, kaya sa video ito, samahan niyo ako, tuturuan ko kayo kung paano mag-graft ng bougainvillea. So, madali lang siya, guys. Actually, napakadali lang niyang gawin. So, kailangan lang ito ng konting ingat at talaga mamamasar nyo agad. So, tara! So, bali ito yung gagraft natin. Malaking puno na siya. Yun. Actually, maraming mga tawag nito, mga klase ng mga bougainvillea ng mga klase. Ano ba yun? Marami siyang mga yung mga laki na mga bougainvillea, mayroong mga giant, may mga malaki, may mga bush. Ito, mga malaki. Meron ding mga bush, yung mga talagang hindi sila nalaki. At meron naman yung mga talagang maliliit.
So yun. So parang ibang mga halaman din guys na may mga dwarf, halimbawa sa mga santan, may dwarf santan at mayroong mga malaking santan. So yun. So ang i-graft natin ay ito, isang malaki. So narito yung mga kailangan natin. Shear. Plastic bag. Wala akong pantali guys na available, pero ako kahit na anong pantali kayo. Pero alam nyo guys, mas magandang pantali yung mga stretchable para mas kumbaga is talagang ma-hold niya talaga. So ito yung clean wrap, ito yung ginagawa kong pantali. Actually guys, nag-grab din ako ng adenium at ito yung babalot ko. At kung mayroon ko yung mga malilinis na cutter guys, o yung malilinis na kutsilyo, mas mainam na yun ang gamitin ninyo. Kasi itong mga to, hindi, pag may mahingi sa likod. Kasi pwedeng masira lang guys yung gagrap ninyo kapag kinakalawang yung mga kutsilyo na ginagamit natin. So, ayun, meron akong mga spare dito ng mga malilinis. Ayan. So, yun. Tapos, kung kinakailangan, so yun, ay dapat malinis din yung ating mga kamay. Actually, naghugas naman na ako eh. At syempre, ang ating pinakailangan ay yung mga gagraf natin, yung mga variety. So, mamimili tayo ng mga magagandang variety. So, ang gusto ko na variety ay yung mga variegated. Mga variegated na variety. Ito sila. Ito yung mga healthy na Ayan. Ito. Natin yung mga healthy na sanga. Guys, hindi ko alam kung asan na yung ulo ko. Hindi ko na makita. Okay. Guys, hindi ko alam kung sa mga ibang nagagraph kasi. Pero sa akin, ang mas pinipili ko na na ginagraph ay yung kung mapapansin niyo ito. Hindi yung masyadong matigas. Hangga't maaari yung ganyan yung bago na sanga ito. Ay yung bagong usbong na sanga. Ito ang piliin nyo. Yung hindi siya matigas na masyado, hindi siya magulang, pero hindi rin naman siya mura. May maingay sa likod. So, actually guys, hindi ko nga alam mga pangalan ng mga ito. Kasi, alam mga nakalagay na hindi namin nalagyan ng pangalan. So, yun. Tapos, pare-pareho lang naman ata itong mga So, ito na, yung mga variegated na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang gagawin natin guys ay tutulosan natin ito ng piliin niyo yung yung pagkatapos ng dahon palitin. Piliin niyo dito pagkatapos ng dahon ikat natin. Tsaka yan tutulosan natin. Natin siya.
V-shape guys, V-shape. Kita. So, kapatid na, V-shape. At kakat natin to sa gilid. Ito siya guys. Yan. Cut natin yan sa gilid. Ito. Yan, ganyan. Okay. Dahil dalawa yung lalagay natin dyan guys. So, dalawang ganyan ang gagawin natin. So, magkabilaan sila. Lagyan natin ito. Tapos, siksik natin itong ito yung ginagamit kong pantali guys. Hindi ko alam kung actually may nabibili naman na ano na para talaga sa ano, yan na pantali. Pero sa akin kasi ito yung ginagamit ko. Dahil kumbaga is multi-purpose na siya. Ginagamit ko rin kasi ito sa adenium ng babalot. Mas mano nga lang siya to guys, mas manipis kaysa dun sa ano, pantali talaga. Sa gilid lang. Tapos natin guys na mag-join ganyan ay babalutin natin siya nito para iwas na rin sa mga ano, sa mga sakit na pwedeng dumapo at mga insekto na pwedeng makapanira. At the same time parang ICU na siya. Guys, sa mga ano kasi sa mga alam guys, sa mga nagpapropagate ng mga halaman, yung mga ganito, lalo na yung mga ano, yung mga variety na mahirap matubuhin. Ginagamit na nila ng plastic guys. Tinatalim nila sa cup, then nilalagyan nila ng ganito. Well, syempre hindi naman kasi lahat nakakaalam yun. Kung alam mo na yung mga bagay na yun, sabi, hindi para sa'yo. Yung mga itong ano, itong video na ito. Kagaya nyan guys, oh. Tumaplis siya guys. Buti na lang hindi tinamaan yung aking mga daliri. Diba? Kaya mag-ingat-ingat ka guys pag hawak kayo ng kutsilyo. So yun, nakalilim na siya guys. Lalagyan natin siya dito guys ng mga 1 hanggang 2 linggo. Depende sa kung sa kanilang sitwasyon kung tutubo na ba o hindi pa. So ito yung ano kayo, pakita ko guys yung mga ano. Natapos ko na isang graph. Ito. Kaya lang maliliit pa yung tubo at yung mga yan oh, medyo mayroon na rin siyang ano, kalabas na rin siya guys. Sana may natutunan kayo sa video natin na to. At sana magawa kung mahilig kayo sa inyong mga sa bahay ninyo na ano, mag-craft ng mga bugis. So subukan nyo guys. Maganda siyang pangnegosyo. Yan sa mga mahihilig sa mga mahihilig maghanap ng pera diyan. May nakawala akong sisido. Saglit lang.